Sa mismong sandaling ito, may 4 na taong baliw na tinutugis ng Ministry of State Security ng Hilagang Korea. Ito ay dahil ang pamilya ng isang nangungunang elite scientist ng bansa ay bigla na lang naglaho sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga taong tumatanggap ng pinakamataas na pagtrato mula kay Kim Jong-un ay tinalikuran ng lahat para tumakas. Ano nga ba ang kanilang natuklasan para gumawa ng desisyon na itataya ang kanilang mga buhay? At paano nila nagawang lampasan ang bakal na pader ng pagbabantay para makamit ang kalayaan? Mula ngayon, ikukwento ko sa inyo ang kanilang nakapapagod na 96 oras na paglalakbay. Paalala lamang na may ilang bahagi ng kwento ang binago para sa kaligtasan ng mga tauhan. Ako si Lara. Kung sasabihin kong minsan ko nang ipinaliwanag ang fusion equation sa harap mismo ni Kim Jong-un, maniniwala ba kayo? At higit pa, ginawa ko iyon noong ako'y 17 taong gulang pa lamang. Nang masungkit ko ang aking pangalawang gintong medalya sa International Physics Olympiad, tinagurian akong kinabukasan ng agham ng Hilagang Korea. Habang nakatayo sa podium, pinapanood ang dahan-dahang pagtaas ng aming watawat, tumulo ang aking mga luha. Dakilang Marshal, iniaalay ko po ang karangalang ito sa inyo. Ang sigaw kong iyon ay isinahimpapawid sa buong mundo. Kinabukasan, pagbalik ko sa Pyongyang, isang hindi kapani-paniwalang pangyayari ang naganap. Kasama unsol, ipinapatawag kaagad ng mahal na Marshal. 3 ahente mula sa Ministry of State Security ang dumating sa aming bahay ng madaling araw. Ang aking ama ay isang propesor ng nuclear physics sa Kim Il-sung University. Ang aking ina ay isang mananaliksik sa biotechnology. Ngunit sa harap ng mga security agent na dumating sa ganoong oras, wala silang nagawa kundi manginig. Anong problema? Nanginginig ang boses ng aking ama. Magandang balita po ito, Propesor. Isang bihirang ngiti ang sumilay sa labi ng ahente. Dinala ako sa isang villa sa loob ng Kumsusan Palace of the Sun. Nanginginig ang aking mga binti habang naglalakad sa marmol na pasilyo. Nang bumukas ang pinto, nandoon nga si Kim Jong-un. Dumating na pala ang ating unsol. Personal siyang lumapit at hinawakan ang aking kamay. Mas bata siya sa personal kumpara sa telebisyon. Ano raw ang sinasabi ng mga taga-Pilipinas? Nakangiti niyang tanong. Tinutukoy ang mga estudyanteng Pilipino na nag-imbita sa akin sa University of the Philippines. Ngunit buong tapang akong tumanggi at sinabing, hindi ko kayang iwan ang kalinga ng Marshal. Tunay ngang ikaw ang aking unsol. Malakas na tumawa si Kim Jong-un. Naghanda ako ng isang espesyal na regalo. Nang araw na iyon, ang aming pamilya ay binigyan ng isang marangyang apartment sa sentro ng Pyongyang. Isang bahay na halos 100 metro kuwadrado ang laki. Nakatanggap din kami ng pinakabagong mga kagamitan sa laboratorio mula sa Germany. At ang pinakanakagugulat sa lahat ay ang sumunod na anunsyo. Mula ngayon, si Lara ay isang espesyal na mananaliksik sa National Fusion Research Institute. Mahalan to. Sa edad na 17, ako ang naging pinakabatang mananaliksik sa fusion sa kasaysayan ng Hilagang Korea. Salamat po, Marshal. Humihikbi kong sabi. Tiyak na gagawin kong isang superpower sa enerhiya ang ating republika. Mula kinabukasan, tuluyang nagbago ang aking buhay. Gigising ng alas 5 ng umaga, manunumpa sa harap ng mga larawan ni na Kim Il-sung, Kim Jong-il, at Kim Jong-un. Alas 6, papasok na sa Fusion Research Institute. Mananaliksik Ri. Bala 6 papasok. Ngayong araw, gagawin natin ang eksperimento para pahabain ang plasma confinement time. Espesyal ang trato sa akin ng mga nakatatandang mananaliksik. Ang mga kagamitang para lamang sa mga mananaliksik na higit 30 anyos ay direkta kong pinapatakbo. Kahit sa oras ng tanghalian, tuloy ang pananaliksik. Kasama unsol, pakitingnan mo naman itong equation ko. Hindi tumutugma ang kalkulasyon ng magnetic field. Dito po, mali ang integration interval. Subukan ninyong palitan ng ganito. Nang itama ko ang formula, humanga ang mga senior. Talagang ang henyo. Sa gabi, may mga espesyal na sesyon ng pag-aaral ng ideolohiya. Ang Pilipinas ay isang kaawa-awang bansa na nakadepende sa nuclear umbrella ng Amerika. Ngunit tayo, lilikha tayo ng walang katapusang enerhiya gamit ang sarili nating fusion technology.
Bulag akong naniwala sa mga salitang iyon. Naniwala akong kapag nagtagumpay tayo sa fusion, maiinggit ang buong mundo. Ang aking kapatid na si Leo, 15 taong gulang pa lamang, ay tinagurian ng isang computer genius. Nakikibahagi pa siya sa pagbuo ng national security system. Ate, gumawa ako ng bagong encryption system sa Security Bureau ngayon. Ang galing. Tunay ngang kapatid kita, Leo. Laging masaya ang aming hapunan bilang isang pamilya. Aling Desis Kamanyeng, Leong Papulitan. Narinig ko, nagpakitang gilas na naman daw ang ating unsol ngayon, buong pagmamalaking tanong ni Papa. Nagtagumpay po akong mapanatili ang temperatura ng plasma ng karagdagang 0.30 segundo. Napakagaling! Ang ating pamilya ang humuhubog sa kinabukasan ng ating bansa. Ang aking ina ay nakatanggap ng parangal mula kay Kim Jong-un para sa pagbuo ng isang gene editing technique, habang si Papa naman ay nagpataas ng uranium enrichment efficiency ng 5%. Sa panlabas, kami ay isang perpektong pamilya ng mga siyentipiko, ngunit kung iisipin ngayon, laging may bakas ng pagkabalisa sa mga mata ng aking mga magulang. Lalo na si Papa, tuwing nagbabasa siya ng mga foreign academic journal, napapabuntong hininga siya. Hindi ko pa alam noon, ngunit alam na pala niya ang katotohanan. Tuwing weekend, madalas kaming mamasyal sa pampang ng Ilog Taedong. Sa mga pagkakataong iyon, may mga kakaibang sinasabi si Papa. Unsol, ano sa tingin mo ang pinakamahalaga para sa isang siyentipiko? Siyempre po, katapatan sa bayan, tama, ngunit mahalaga rin ang paghahanap sa katotohanan. Hindi ko naintindihan noon ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa aking ikalawang pagkikita kay Kim Jong-un, nakatanggap ako ng mas nakagugulat na alok. Sa susunod na taon, ikaw ang kakatawan sa atin sa Beijing International Science Forum. Ipakita mo sa mundo ang tagumpay natin sa fusion. Isang malaking karangalan po, Marshal. Ipinatong ni Kim Jong-un ang kanyang kamay sa aking balikat. Sa pagkakaroon ng isang henyo na tulad mo, panatag ang aking loob, tiyak na maiinggit ng husto ang mga siyentipikong Pilipino. Sa sasakyan pa uwi, kakaibang tahimik ang aking mga magulang. Tanging si Leo lang ang walang tigil sa kasasabik. Pupunta si ate sa Beijing. Ang galing! Ngunit noon, hindi ko talaga inakala na ang prestihiyosong imbitasyong iyon ang ganap na magbabago sa kapalaran ng aming pamilya. Malapit ko nang matuklasan na ang araw na iyon, na tila perpekto, ay sa katunayan ang rurok ng isang buhay sa loob ng isang higanteng bilangguan. Isang buwan na ang lumipas mula nang matanggap ko ang imbitasyon sa Beijing Forum. Habang sinisimulan ko ang paghahanda, sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng access sa mga dayuhang materyales. Bagamat ito'y mga dokumentong mahigpit na sinuri, kahit doon ay may natuklasan akong mga nakagigimbal na impormasyon. Unsol, top secret ang dokumentong ito. Inabutan ako ng isang security officer ng institute ng isang selyadong folder. Ito ang kasalukuyang estado ng fusion research ng China at Russia. Pagbukas ko ng dokumento, halos mapigil ko ang aking hininga. Ang China ay nagtagumpay na sa pagpapanatili ng plasma sa loob ng 101 segundo, samantalang tayo ay 2 segundo pa lamang. Totoo po ba ito? Nanginginig kong tanong. Maaring pinalaking propaganda lang iyan ng kanluran. Huwag kang masyadong maniwala. Ngunit hindi nagsisinungaling ang mga numero, temperatura, presyon, lakas ng magnetic field, lahat ng datos ay tumpak. Sa unang pagkakataon, napagtanto ko kung gaano tayo nahuhuli. Nang gabing iyon, pumasok si Leo sa aking kwarto. Ate, tingnan mo to. Inabutan ako ni Leo ng isang USB. Ano to? Nakita ko habang tinitingnan ang security system. Mga thesis ng mga siyentipikong Pilipino. Kumabog ang dibdib ko. Ito ay malinaw na isang subbersibong materyal. Leo, bawal tingnan ang mga ganito. Curious ka rin naman, di ba? Kung tayo ba talaga ang pinakamagaling? Sa sandaling isinaksak ko ang USB sa computer, isang bagong mundo ang bumungad sa akin. University of the Philippines, Ateneo de Manila University, Philippine Nuclear Research Institute, hindi mabilang na mga research achievements mula sa mga universidad sa Pilipinas ang lumitaw.
Ang pinakanakagulat ay ang thesis ng isang Filipino-American scientist, si Professor Jose Reyes. Na-nominate siya para sa Nobel Prize in Physics sa edad na 35. Ito ang tagumpay ng isang siyentipiko na may mga magulang na taga-Hilagang Korea na nakamit sa isang malayang kapaligiran. Ate, tingnan mo to. Itinuro ni Leo ang screen. Sa Pilipinas, kahit mga estudyante sa kolehiyo, malayang nakakapag-research at nakakasali sa mga international conference. Tama na yan. Propaganda lang yan lahat ng Amerika. Ngunit wala nang katiyakan sa aking boses. Ang mga datos at larawan sa thesis ay mga bagay na napakahirap pekain. Kinabukasan, isang kakaibang pangyayari ang naganap sa institute. Isang senior researcher ang biglang nawala. Saan po napunta si Researcher Park? Tanong ko. Inilipat sa isang research institute sa probinsya, malamig na sagot ng direktor. Ngunit alam ng lahat na siya ay dinakip dahil sa pagtatangkang maghanap ng mas maraming dayuhang academic journal. Nang gabing iyon, may isang espesyal na ideological review session. Kamakailan, may ilang mananaliksik ang nagpapakita ng paghina ng ideolohiya, mahigpit na sabi ng isang opisyal mula sa state security. Ang bulag na paniniwala sa dayuhang materyales ay isang gawaing pagtataksil sa bayan. Lahat ay napigil ang hininga. Sumikip din ang dibdib ko. Naisip ko ang USB na pinanood ko kagabi. Pag-uwi sa bahay, agad kong tinawag si Leo. Itapon mo na agad yung USB. Bakit? Hindi ko pa nga natatapos tingnan lahat. Dinala na si Researcher Park sa concentration camp. Kailangan nating mag-ingat. Namutla si Leo. Ngunit ang batang ito ay talagang matapang. Ate, kung ganon, lalo nating dapat tingnan para malaman natin ang katotohanan. Anong pinagsasabi mo? Nararamdaman mo rin naman, di ba? Mayroong kakaiba. Sa totoo lang, tama si Leo. Habang lumalalim ang pag-aaral ko sa fusion, lalong lumalaki ang aking mga pagdududa. Bakit hindi tayo pinapayagang sumali sa mga international conference? Bakit ipinagbabawal ang pakikipagtulungan sa mga dayuhan? Bakit kailangang laging lihim ang lahat? Isang linggo ang lumipas. Pag-uwi ni Papa mula sa trabaho, may sinabi siyang kakaiba. Unsol, kamusta na ang paghanda mo para sa Beijing Forum? Opo, halos tapos na po ang presentation materials. Mabuti. Nag-atubili si Papa sandali bago nagpatuloy. Kung magkakaroon ka ng pagkakataong makausap ang ibang siyentipiko doon, makinig kang mabuti sa kanila. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tandaan mo lang, napakalawak ng mundo. Sinulyapan ni Mama si Papa. Naramdaman kong may itinatago sila. Nang gabing iyon, narinig ko ang mahinang pag-uusap mula sa kwarto ng aking mga magulang. Masyadong mapanganib, malalaman ng mga bata. Si Unsol, nagsisimula ng magduda, hindi natin ito maitatago ng matagal. Maghintay pa tayo ng kaunti, kapag dumating na ang tamang panahon. Hindi ko narinig ng malinaw ang kanilang sinabi, ngunit lalong lumakas ang aking kaba. Kinabukasan may isa na namang nakagugulat na dala si Leo. Ate, nahack ko ang security system at nakita ko to. Leo, anong ginawa mo? Makinig ka muna. Ang pamilya natin ay nasa ilalim ng special surveillance. Ano? Ipinakita sa akin ni Leo ang screen. Sa profile ng aming pamilya, may nakasulat na pulang salita. Level 1 Surveillance. Bakit tayo binabantayan? Siguro dahil sa madalas na pagdalo ni Papa sa mga conference sa ibang bansa. Sa puntong ito, nagsimulang magtugma ang mga piraso ng palaisipan. Ang mga buntong hininga ni Papa, ang balisang tingin ni Mama, at ang banayad na tensyon sa aming tahanan. Ang aming pamilya ay pinaghihinalaan na. Ate, anong gagawin natin ngayon? Sa unang pagkakataon, bumalot sa akin ang takot. Naramdaman kong unti-unting sumisikip ang ginintuang hawla. Ngunit noon, hindi ko pa alam na ito ay simula pa lamang. Isang araw, isang buwan na lang bago ang Beijing Forum, umuwi ako mula sa institute at nasaksihan ang isang kakaibang tanawin sa harap ng aming bahay. 2 itim na sasakyan ang nakaparada sa aming apartment complex at mga ahente ng Ministry of State Security ang palabas-masok. Tila nalaglag ang puso ko. Nahuli na kaya si Leo sa paghack?
O dahil kaya sa USB na iyon? Nanginginig akong pumasok sa bahay at sa aking pagkagulat, sina Papa, Mama at Leo ay kalmadong nakaupo sa sala. Ngunit lahat sila ay seryoso. Ano pong nangyayari? Maingat kong tanong. Regular na security check lang anak, sagot ni Papa. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga ahente ay naghahalughog sa buong bahay. Mga estante ng libro, computer, pati na ang banyo. Professor Ree, lumapit ang tila pinuno ng mga ahente kay Papa. Kailangan naming tingnan ang inyong mga materyales mula sa mga foreign conference. Nasa study ko. Lahat iyan ay aprobadong materyales. Pumasok ang mga ahente sa study habang kami ay naghihintay, halos hindi humihinga. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang aking kamay. Basang-basa ito ng pawis. Makalipas ang mga 30 minuto, lumabas ang isang ahente na may dalang kung ano. Ano ito? Itinaas niya ang isang USB. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Iyon ang mismong USB na ibinigay sa akin ni Leo. Malinaw kong naaalala na maingat ko itong itinago sa drawer ng aking kwarto. Hindi ko alam, kalmadong sagot ni Papa. Ngayon ko lang nakita iyan. Natagpuan ito sa study ng professor. Sa sandaling iyon, nagsalita si Mama. Ah, iyan yung USB na ginagamit ko para mag-backup ng mga file ng pasyente. Bigay iyan ng ospital. Sina ay, pinagmasdan ng ahente ang USB nang may pagdududa. Kailangan naming suriin ito. Dadalhin ko ito. Pero may personal na impormasyon ng mga pasyente dyan, nag-aalalang sabi ni Mama. Mas mahalaga ang seguridad ng estado. Matapos umalis ng mga ahente, matagal kaming natahimik. Anong laman ng USB na iyon? Malalim na tanong ni Papa. Mga thesis po ng mga siyentipikong Pilipino, humikbing sagot ni Leo. Namutla ang mukha ni Papa. Lahat kayo, mag-impake na. Ngayon na. Mahal! Gulat na sabi ni Mama. Wala na tayong oras. Kapag sinuri nila ang laman niyan, katapusan na nating lahat. Sakto namang tumunog ang doorbell. Natigilan kaming lahat. Professor Ree. Ang bilis naman nilang bumalik. Binuksan ni Papa ang pinto. Ang pinuno pa ring iyon. Ngunit iba na ang kanyang ekspresyon. Nasuri na namin ang laman ng USB, sabi niya. Sa kabutihang palad, mga medical records nga. Nakahinga kaming lahat ng maluwag. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ay muling nagdulot ng tensyon. Subalit, may isang kakaibang bagay. Ang petsa ng file ay ngayong hapon lamang. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Imposible. Nauutal na sabi ni Mama. Tila may itinatago kayo. Sa sandaling iyon, humakbang si Leo. Ako po ang gumawa niyan. Ano? Sana'y ibabackup ko ang research materials ni ate. Pero aksidente kong na-overwrite ang file ni Mama. Kaya po naging ganoon ang petsa. Tinitigan ng ahente si Leo. Isang 17 anyos. Gumagamit ng security USB. Nag-aaral po ako sa computer gifted school. Kaya ko pong gawin ang mga ganyang bagay. Ito ay isang sandali ng matinding tensyon. Ngunit sa huli, tumango ang ahente. Sa susunod, mag-ingat kayo. Andablakang gadulangga. Malaking kasalanan ang paglabag sa security regulations. Pagkaalis niya, niyakap ni Papa si Leo. Magaling ang ginawa mo, anak. Ngunit napakadelikado ng sandaling iyon. Nasaan na ang totoong laman ng USB? Tanong ko. Ngumiti si Leo. Akala mo ba, ate, tanga ako? Siyempre, may hiwalay akong backup. Sa cloud server. Anong cloud? Physics lang ang alam ko. Iyon ay isang storage space sa internet sa labas ng security network ng Hilagang Korea. Nang gabing iyon, nagkaroon kami ng pulong pampamilya. Naunang nagsalita si Papa. Siguro, hindi na natin ito maitatago pa. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tanong ko. Lara, Leo, tama ang nakikita ninyo. Totoong nahuhuli na tayo. O mas tamang sabihin, nabubuhay tayo sa isang kasinungalingan. Napaiyak si Mama. Patawarin ninyo ako at pinalaki ko kayo sa ganitong lugar. Mama,
Anong sinasabi ninyo? Tumingin si Papa sa bintana at nagsalita. Noong nakaraang taon, nang dumalo ako sa isang conference sa Moscow, nakilala ko ang mga siyentipikong Pilipino. Nagulat ako sa kanilang mga pananaliksik. Nangunguna sila sa atin ng hindi bababa sa 20 taon. Kung gayon lahat ng pinag-aaralan natin ay kasinungalingan? Hindi kasinungalingan, pero bahagi lamang ng katotohanan. Nagtanong si Leo, kung ganon, ano na po ang gagawin natin? Humarap si Papa sa amin. Ang Beijing Forum. Maaaring ito na ang pagkakataon. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog na naman ang doorbell. Sa pagkakataong ito, ang aming neighborhood chief, Professor Ree, bukas ng umaga, pinapapunta po kayo ng Ministry of State Security. Para saan daw? Sabi nila, re-reviewin daw nila ang inyong kwalifikasyon para dumalo sa Beijing Forum. Pagkasara ng pinto, nagkatinginan kami. Nagsimula na, bulong ni Papa. Noon, hindi ko naintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon, ngunit malabo kong naramdaman na malapit nang magsimula ang sandaling magpapabago sa kapalaran ng aming pamilya. Kinaumagahan, mas maagang umalis ng bahay si Papa. Iyon ang araw ng kanyang pulong sa Ministry of State Security. Balisa kaming naghintay sa kanya. Mama, magiging okay lang po ba si Papa? Nag-aalalang tanong ni Leo. Huwag kang mag-alala, matalino ang papa ninyo, sagot ni Mama, ngunit hindi mapakali ang kanyang mga kamay sa tasa ng tsaa. Tanghali na nang bumalik si Papa. Nakapagtataka, napakasaya ng kanyang mukha. Aprobado na ang pagdalo ko sa Beijing Forum. Talaga po? Gulat kong tanong. Oo, at sinabi pa nilang isama ko raw ang buong pamilya. Para raw sabay-sabay nating ipagdiwang ang tagumpay ni Lara. Mayroong napakakaiba. Imposibleng maging ganoon kabait ang Ministry of State Security. Nang gabing iyon, nilakasan ni Papa ang volume ng TV at pinalapit kami, makinig kayong mabuti. Mayroon tayong hindi bababa sa 6 na listening device sa bahay na ito. Natigilan kaming lahat. Paano ninyo nalaman? Pabulong na tanong ni Leo. Ngayon sa ministry, ipinahiwatig nila sa akin. Sinusubukan nila tayo. Itinuro ni Papa ang kisame at nagpatuloy. Sala, kwarto, telepono, kahit sa banyo. Kaya mula ngayon, kailangan nating gampanan ang isang perpektong dula. Dula po? Tanong ko. Oo. Sa panlabas, isang tapat na pamilya ng mga siyentipiko. Huminto si Papa at may isinulat sa isang piraso ng papel. Ngunit sa loob, mga taong naghahanda para sa isang pagtakas. Natulala kami sa nabasa naming mga salita. Mabilis na sinunog ni Papa ang papel. Mula ngayon, ang mahahalagang usapan ay sa labas lang gagawin. Sa bahay, puro katapatan lang ang sasabihin. Mula noon, nagsimula ang kakaibang dobleng buhay ng aming pamilya. Tuwing umaga, malakas naming isinisigaw, dakilang Marshall. Ngayong araw, muli naming iaalay ang aming sarili sa agham. Mama, pag-aaralan ko po ngayon ang mga turo ni Marshal Kim Jong-un. Ito ay isang perpektong dula para sa mga listening device. Ngunit iba ang usapan tuwing gabi sa aming paglalakad. Habang naglalakad sa pampang ng Ilog Taedong, ipinaliwanag ni Papa ang tunay na plano. 5 taon ko na itong pinaghahandaan. 5 taon? Pati si Mama ay nagulat. Tuwing dumadalo ako sa mga conference sa ibang bansa, nag-iipon ako ng kaunting research funds. Mayroon akong 20,000 sa isang bangko sa China. Gamit ang perang iyon, nakuha ko rin ang contact information ng isang broker. Sa Beijing tayo kikilos? Tanong ni Leo. Sabay-sabay po tayong tatakas? Hindi, mahuhuli tayo agad. Bawat isa ay dadaan sa magkakaibang ruta. Ang plano ay napakadetalyado. Ako ay hihiwalay sa kalagitnaan ng conference. Ang aming mga magulang ay dadaan sa 2 magkaibang border crossing. At ikaw, Leo, maiiwan ka sa Pyongyang. Ano? Natigilan kaming lahat. Kailangan mong manatili rito para guluhin ang sistema. Iyon lang ang paraan para makatakas ang lahat ng ligtas. Hindi pwede. Mapapahamak si Leo. Tutol ko. Okay lang ate. Nakagawa na ako ng backdoor. Kaya kong magtagal ng 72 oras.
Pag-uwi sa bahay, nagsimula na naman kaming umarte. Lara, kamusta na ang presentation mo para sa Beijing? Okay na po, Papa. Tiyak na magpepresenta ako ng isang tagumpay na ikasisiya ng Marshall. Habang sinasabi ang mga salitang iyon, nagpapalitan kami ng ibang senyales gamit ang aming mga mata. Ilang araw ang lumipas. Isang espesyal na mungkahi ang ginawa ni Mama. Paano kung magpakuha tayo ng family picture? Nagpakuha kami ng litrato sa isang malaking photo studio sa sentro ng Pyongyang. Maaaring ito na ang huli. Bulong ni Papa. Biglang nagsalita si Leo. Hindi po. Magpapay picture ulit tayo sa isang malayang lugar. Kinuha ng photographer ang aming litrato. Walang sinuman ang nakakaalam sa sikretong nakatago sa likod ng mga ngiti naming apat. Ngunit isang linggo ang lumipas, isang nakagugulat na pangyayari ang naganap. Professor Ree, ang inyong buong pamilya ay iniimbitahan sa isang espesyal na hapunan. Espesyal na hapunan? Ito ay isang party na inorganisa mismo ni Marshal Kim Jong-un para sa mga pamilya ng mga siyentipiko. 3 araw bago kami umalis patungong Beijing, ang pinakamasamang tiyempo ng gabing iyon, sa harap ng mga listening device, nagsigawan kami sa tuwa. Naaalala pa pala tayo ng Marshall, isang malaking karangalan, ngunit nang magtipon kami sa banyo, iba ang aming usapan. Maaring isa itong patibong, nag-aalalang sabi ni Papa. Pero hindi tayo pwedeng hindi pumunta, buntong hininga ni Mama. Sa kabaligtaran, isa itong pagkakataon, sabi ni Leo. Kung magpapakita tayo ng lubos na katapatan, mawawala ang kanilang mga hinala. Dumating ang araw ng nakatakdang party. Nagsuot kami ng aming pinakamagagandang damit at pumunta sa Kumsusan Palace of the Sun. Dumating na pala ang pamilya ni Professor Ree. Personal kaming sinalubong ni Kim Jong-un. Narinig ko, mayroon na namang malaking tagumpay si Unsol. Opo, Marshal. Sa pagkakataong ito, nagkaroon kami ng breakthrough sa plasma control technology. Habang masigasig kong ipinapaliwanag, nasiyahang ngumiti si Kim Jong-un. Tunay ngang kayo ang aking paboritong pamilya. Inaasahan ko ang magandang resulta sa Beijing. Tumingin siya kay Leo at nagtanong. Narinig ko, isa ka raw henyo sa hacking. Hindi po, Marshal. Sinusubukan ko lang pong mag-aral para makapagsilbi sa bayan. Napakapagkumbaba. Gusto ko iyan. Sa buong party, perpekto naming ginampanan ang papel ng isang tapat na pamilya. Nang ihain ng dessert, may ipinahiwatig si Kim Jong-un. Maraming tukso sa ibang bansa, ngunit ang pamilya Ri ay tiyak na hindi magpapadala, hindi ba? Siyempre po, Marshal. Matatag na sagot ni Papa. Hinding-hindi namin malilimutan ang inyong kabutihan. Natapos ang party. Sa sasakyan pa uwi, pagod na pagod kaming lahat. 3 araw na lang, Beijing na. At doon, ang aming pamilya ay maaaring magkahiwa-hiwalay na magpakailanman. Ngunit para sa kalayaan, handa kaming harapin ang anumang panganib. 2 araw bago umalis patungong Beijing, isinagawa ko ang aking huling eksperimento sa Research Institute. May espesyal na dahilan nito. Inaayos ko ang lahat ng datos para maipagpatuloy ng mga susunod sa akin ang pananaliksik kapag wala na ako. Kasama Unsol, umabot na sa 100 milyong degrees ang temperatura ng plasma, tuwang-tuwang sigaw ng aking assistant. Iyon ang pinakamataas na record sa kasaysayan ng Hilagang Korea. Kalma lang, ang problema pa rin ay ang duration time, kalmado kong sagot. Ngunit may pait sa aking puso, walang nakakaalam na ang sandaling ito, ang magiging huli kong eksperimento. Sa sandaling iyon, pumasok ang pinuno ng security ng institute. Mananaliksik Ree. Kailangan nating gawin ang huling pagsusuri sa iyong presentation materials para sa Beijing. Opo, handa na po. Sa meeting room, sinuri nilang mabuti ang aking presentasyon. Ang hinahanap nila ay hindi mga pagkakamali sa agham, kundi mga problema sa ideolohiya. Ang bahaging ito ay tila masyadong binibigyang diin ang kahalagahan ng international cooperation. Uunahin ko pong banggitin ang self-reliant development ng Republika at babanggitin ko lang ang kooperasyon bilang pandagdag. Mabuti, at kapag nakilala mo ang mga siyentipikong Pilipino, syempre, kailangan mong ipakita ang ating kahusayan. Nasiyahang tumango ang security chief. Nang gabing iyon, sa bahay,
Nagsalo kami sa aming huling hapunan. Mukha itong ordinaryong pagkain, ngunit alam naming lahat na maaaring hindi na kami muling magsasama-sama ng ganito. Lara, malamig sa Beijing ha? Magdala ka ng jacket, paalala ni Mama, gaya ng dati. Opo, Ma. Wag po kayong mag-alala. Pagkatapos kumain, pumasok si Leo sa aking kwarto. Ate, dalhin mo to. Isang maliit na USB. Ano to? Isang secure communication at encryption app na gagamitin sa tsina. Leo. At ito ang aking obra maestra. Binuksan ni Leo ang kanyang laptop. Isang time bomb na itinanim ko sa immigration management system ng Hilagang Korea. Kapag nagpadala ako ng signal, mapaparalisa ang sistema sa loob ng 72 oras. Napakadelikado niyan. Paano kung mahuli ka? Huwag kang mag-alala. Naghanda na rin ako ng sarili kong daan palabas. Nang gabing iyon, naghanda rin sina Papa at Mama para sa paghihiwalay sa kanilang sariling paraan. Inayos ni Papa ang kanyang mga research notes. Habang tinapos ni Mama ang mga medical records ng kanyang mga pasyente, 3 ng madaling araw, lihim kaming nagtipon sa rooftop. Ang tanawin ng Pyongyang ay balot sa dilim. Natatandaan niyo bang lahat ang emergency contact method? Muling pagsusuri ni Papa. Baekdu Mountain Restaurant ng mga Koreano sa Dandong, China. Sabay-sabay naming sagot, kung mabigo ang isa, kailangang magpatuloy ang iba, matatag na sabi ni Mama. Iyan ang ipangako natin. Umaga ng pag-alis, mas malakas kaysa dati naming isinigaw ang aming panunumpa ng katapatan. Dakilang Marshal, pupunta kami sa Beijing para itaas ang dangal ng ating bayan. Iyon ang aming huling dula para sa mga listening device. Papunta sa airport, biglang sumakit ang tiyan ni Leo. Kailangan ko nang pumunta sa ospital. Daing ni Leo. Malapit na ang oras ng flight, nag-aalalang sabi ni Mama. Okay lang po. Mauna na kayo ni Papa, ate. Susunod na lang kami ni Mama sa susunod na flight. Ang lahat ay naaayon sa plano. Sinasadya naming maghiwalay ng alis. Sa airport, sumakay kami ni Papa sa flight papuntang Beijing. Professor Ri. Isang security agent ang kasama namin. Inaasahan na namin ito. Opo. Mukhang medyo kinakabahan ang anak ninyo. Nang lumipad ang eroplano, tumingin ako sa bintana, pinapanood ang unti-unting pagliit ng Pyongyang. Tahimik kong naisip, paalam. Aking bayang tulad ng bilangguan. Pagdating sa Beijing Capital International Airport, naghihintay na ang mga staff mula sa embahada ng Hilagang Korea. Professor Ri, ihahatid na namin kayo sa hotel. Salamat. Ngunit sa aking isip, malinaw nang nakalatag ang plano ng pagtakas. 3 ng hapon sa ikalawang araw ng conference iyon ang pagkakataon. Matapos ilagay ang mga bagahe sa hotel, sinamahan ko si Papa na tingnan ang venue ng conference. Tandaan mo ang lokasyon ng fire exit na iyon, sabi ni Papa. Opo, Pa. Ngunit sa lobby ng conference, nakasalubong namin ang isang hindi inaasahang tao. Onsol? Lumingon ako. Ang estudyanteng Pilipino na nakilala ko sa conference noong nakaraang taon, isang PH, student mula sa University of the Philippines na nagngangalang Juan Miguel Cruz. Ah, hello! Magpe-present ka rin ba ngayong taon? Napakaganda ng presentasyon mo noong nakaraan. Pinapanood ng security agent ang aming pag-uusap. Kailangan kong mag-ingat, oo. Sa pagkakataong ito, mas advanced na research ang inihanda ko. Inaabangan ko iyan. Ah, kung may pagkakataon, inabot niya ang kanyang business card. Gusto mo bang bisitahin ang aming laboratorio balang araw? Salamat, pero hindi ko kayang iwanan ang aking bayan, sinadya kong lakasan ang aking boses. Nasiyahang tumango ang security agent. Nang gabing iyon, sa aming hotel room, muling sinuri namin ni Papa ang plano. Siyempre, habang nakatodo ang volume ng TV, bukas, darating sina Mama at Leo. Sa makalawa, kikilos na tayo ayon sa plano. Naiintindihan ko po, Pa. Ngunit kinabukasan, isang nakagugulat na balita ang dumating. Profesor, may balita mula sa Pyongyang. Isang staff ng embahada ang dumating na may seryosong mukha. Ang kapatid ng inyong anak ay biglang kinailangang operahan dahil sa appendicitis, kaya hindi makakasama ang inyong asawa. Ano?
Gulat na napatayo si Papa. Tila nalaglag ang puso ko. Nabuking na ba ang plano? Naging matagumpay naman ang operasyon. Pagkagaling nila, darating sila agad. Nagkatinginan kami ni Papa. Maaaring ito ay senyales mula kay Leo o maaari rin itong isang tunay na emergency. Nang gabing iyon, kinuha ko ang USB na ibinigay ni Leo. Nang buksan ko ang encryption app, may isang mensahe. Ayon sa plano, 72 oras. Simulan. Si Leo iyon. Talagang sinimulan na niya ang pag-atake sa sistema. Ngayon, wala nang atrasan. Bukas ang araw na magpapasya sa kapalaran ng aming pamilya. Gabi ng unang araw ng conference. Ginampanan ko ang aking huling pag-arte sa welcome dinner. Nakakamangha kung paano umunlad ang fusion technology ng Hilagang Korea, sabi ng isang siyentipikong Tsino. Simula pa lang po ito. Sa ilalim ng pamumuno ng dakilang Marshal Kim Jong-un, mas malalaking pag-unlad pa ang aming makakamit. Ngunit sa aking isip, nagbibilang ako. 24 oras na lang, magiging malaya na akong tao. Umaga ng ikalawang araw ng conference, mas maaga akong nagising kaysa dati. Ngayon ang araw ng pinakamalaki kong presentasyon sa buhay at ang huli kong entablado. Lara, handa ka na ba? Kumatok si Papa. Opo, Pa. Ngunit pareho naming alam na ang inihahanda namin ngayon ay hindi ang presentasyon, kundi ang pagtakas. Pagbaba namin para mag-agahan, naghihintay na ang security agent, mananaliksik Ray. Inaabangan ko ang iyong presentasyon ngayon. Nakasalalay diyan ang karangalan ng ating bayan. Gagawin ko po ang aking makakaya. Sa taxi papunta sa venue, mahigpit na hinawakan ni Papa ang aking kamay. Iyon ay isang walang salitang pagpapalakas ng loob. Tensi ng umaga. Sa wakas, ako na ang magpepresenta. Tumayo ako sa harap ng mahigit 500 siyentipiko mula sa buong mundo. Magandang umaga. Ako si Lara Ri, mula sa Fusion Research Institute ng Democratic People's Republic of Korea. Nang magsimula ako, nakatutok ang buong auditorium. Ang inihanda kong nilalaman ay talagang groundbreaking, isang bagong mathematical model para sa plasma control. Sa pamamagitan ng equation na ito, mapapahaba natin ang plasma confinement time ng 5 beses kumpara sa dati. Umugong ang paghanga mula sa audience, lalo na mula sa mga siyentipikong Amerikano at Hapon. Masigasig silang nag-notes. Pagkatapos ng presentasyon, sunod-sunod ang mga tanong, isang kahanga-hangang tagumpay. May plano ba kayong makipagtulungan sa international research? Ito na ang sandali. Ang tanong na hinihintay ko. Lagi po kaming bukas. Dahil naniniwala kami na ang agham ay walang hangganan. Nanigas ang mukha ng security agent, ngunit huli na ang lahat. Nagpalakpakan ang audience, at maraming business cards ang iniabot sa akin. Sa oras ng tanghalian, nagkita kami ni Papa sa banyo. 3 ng hapon. Ayon sa plano, bulong ni Papa. Sina Mama at Leo po? Kumikilos na sila ng kusa. Kailangan nating magtiwala. Nagsimula ang sesyon sa hapon. Sinadya kong umupo sa pinakalikod na hanay. 2:05 tinama, dahan-dahan akong tumayo, nagkunwaring pupunta sa banyo, at lumabas sa pasilyo. Ngunit sumunod ang security agent. Saan ka pupunta? Sa banyo. Sasamahan kita. Kumakabog ang dibdib ko. Ngunit kalmado pa rin akong naglakad. Habang naghihintay siya sa labas ng pinto ng banyo, kinuha ko ang USB na ibinigay ni Leo. May nakahandang lubid sa bintana ng banyo. Ikinabit ito ni Papa kagabi. Sakto 13, binuksan ko ang bintana at tumalon palabas. Unang palapag lang kaya hindi masyadong mataas. Mananaliksik. Mananaliksik Ri. Narinig ko ang sigaw ng ahente sa likod ko. Pero tumakbo lang ako ng tumakbo. Nakalabas ako ng gusali gamit ang isang fire exit na natukoy ko na. Sumakay ako ng taxi at sumigaw, Beijing West Railway Station. Bilis! Kakaiba ang tingin sa akin ng driver, ngunit nang abutan ko siya ng 100 yuan, agad siyang umarangkada. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Si Papa. Nakalabas na rin ako. Sundin ang plano. Magkahiwalay tayo. Opo pa. Ingat po kayo. Pagdating sa istasyon,
Hinanap ko ang pre-booked na tiket ng tren papuntang Xi'an. Gawa ito gamit ang isang peking ID na nahack at nilikha ni Leo. Pagsakay ko pa lang sa tren, umalingaw ang sirena ng pulis sa likod. Tila na ipalabas na ang warrant of arrest. Leo, gumagana ba ang sistema mo? Sa sandaling iyon, sa Pyongyang, si Leo ay nasa underground computer room ng Ministry of State Security. Kasama Leo, tapos mo na bang suriin ang sistema? Opo. Walang anumang problema. Ngunit natapos na ni Leo ang lahat ng paghahanda. Ang Immigration Management System, ang Wanted Persons Network, pati na ang communication network ng ministry, malapit nang gumana ang malware na itinanim niya. Samantala, si Mama ay nasa isang ospital sa Onsong County, malapit sa Ilog Tumen. Dr. Choi, kung tapos na kayong bumisita sa mga pasyente, pwede na kayong umuwi. Salamat. Pero gusto ko munang tingnan ang bodega ng gamot bago umuwi. Nagkunwari si Mama na pumunta sa bodega, saka tumakas palabas sa likurang pinto ng ospital. Isang broker na nakausap na niya dati ang naghihintay sakay ng isang truck. Si Papa naman ay dumadalo sa isang science conference sa Shenyang. Professor, narinig mo na ba ang balita mula sa Beijing? Tanong ng isang kasamahan. Anong balita? Nawawala raw sa conference ang anak mo. Nagkunwaring nagulat si Papa. Ano? Imposible! Iyon ay isang perpektong pag-arte. Sa katunayan, handa na rin si Papa para sa kanyang pagtakas. Sa tren papuntang Xi'an, tiningnan ko ang mensahe ni Leo. Natitirang 58 oras. Nagsisimula ng magkagulo ang sistema. Totoong nagsimula ng maparalisa ang computer network ng Hilagang Korea. Ngunit biglang huminto ang tren. Pumasok ang ticket inspector at sinimulang suriin ang mga ID. Pakita po ng ID. Nanginginig kong inabot ang peking ID. Maingat itong tiningnan ng inspector. Tila sasabog ang puso ko. Miss Jiang Yue, anong ginagawa mo sa Beijing? Dumalo po ako sa isang science conference. Estudyante ka? Opo. PhD. Student sa Tsinghua University. Sa kabutihang palad, perpekto ang peking impormasyong nilikha ni Leo at nakalusot ito. Ibinalik ng inspector ang ID at umalis. Ngunit masyado pang maaga para makampante. Pagtingin ko sa bintana, nakita kong naghihintay ang mga pulis sa istasyon. Simula pa lamang ito ng lahat. Ang 96 na oras na countdown ay tumatakbo pa rin. 59 na oras na lang, matatapos na ang programa ni Leo, at bago iyon, kailangan naming lahat na makarating sa isang ligtas na lugar. Muling umandar ang tren, at tinanaw ko ang malawak na lupain ng Tsina mula sa bintana. Ito ang simula ng isang mahabang paglalakbay patungo sa kalayaan. Pagdating sa Xi'an, agad akong lumabas ng istasyon at naghanap ng isang maliit na inn na nabook ko na. Umaasa akong gumagana pa ang peking ID. Pagpasok pa lang sa kwarto, agad kong binuksan ang laptop at in-access ang encrypted communication app na ginawa ni Leo. Ate, ligtas ka ba? Si Leo. Nakakonekta kami sa real time. Oo, nasa Xi'an na ako. Nasa Pyongyang ka pa rin ba? Nasa computer room ako ng Security Bureau. Mas mabilis ang reaksyon ng sistema kaysa sa inaasahan ko. Anong ibig mong sabihin? Naglabas na ng arrest warrant ang gobyerno ng Hilagang Korea laban sa'yo. Humingi na rin sila ng tulong sa pulisya ng Tsina. Pero dahil gumagana ang virus na itinanim ko, palaging may error sa data. Biglang lumitaw sa screen ang mga komplikadong linya. Ano to? Real-time tracking situation. Ang pulang tuldok ay mga pulis na naghahanap sa'yo. Ang asul na tuldok ay ikaw. Nakakatakot tingnan ang screen. Ang mga pulang tuldok ay nagkukumpol sa paligid ng Xi'an Station. Umalis ka na agad sa inn na yan. Sa loob ng 10 minuto, darating na ang mga pulis. Dali-dali kong inimpake ang aking mga gamit. Dala lang ang laptop, pasaporte, at pera, saka tumakas sa likurang pinto. Saan ako pupunta? Sandali. Kinakalkula ko ang ruta papuntang West Bus Terminal. Doon ka sumakay ng bus papuntang Lanzhou. Sinunod ko ang utos ni Leo. Gusto ko sanang mag-taxi pero masyadong mapanganib. Sa halip, umarkila ako ng bisikleta. Sa sandaling iyon, may mensahe mula kay Mama. Nakatawid na ng Tumen River. Nakipagkita na sa broker sa panig ng China.
Lara, mag-ingat ka. Buti na lang, ligtas na nakatawid si Mama. Ngunit wala pa ring balita mula kay Papa. Kahit nag-aalala, kailangan kong magpatuloy. Pagdating sa bus terminal, nagmamadaling nagpadala ng mensahe si Leo. Ate, may problema. Inactivate na ng pulisya ng Tsina ang kanilang facial recognition system. Magsuot ka ng mask at sunglasses. Pumasok ako sa isang kalapit na tindahan at bumili ng mask at sombrero. Ngunit pagbili ng tiket, may problema. Kailangang ipakita ang ID. Leo, gagana pa ba ang peking ID? Sandali. Titingnan ko. Makalipas ang ilang sandali, sumagot si Leo. Hindi na. Na-blacklist na. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang matandang babae na nahihirapan sa kanyang mabibigat na bagahe. Lola, tulungan ko na po kayo. Naku, salamat, iha. Pupunta akong Lanzhou pero ang bibigat ng dala ko. Isang ideya ang pumasok sa isip ko. Lola, dadalhin ko po ang mga bagahe ninyo. Sabay na po tayong bumili ng tiket. Pwede po bang ipabili ninyo ako ng isang tiket? Naiwan ko po kasi ang ID ko sa bahay. Oo naman. Ang babait talaga ng mga kabataan ngayon. Salamat sa matanda. Nakabili ako ng tiket ng ligtas. Sa bus, muling nakipag-ugnayan si Leo. Ate, nagpakalat ako ng peking impormasyon sa sistema ng pulisya na papunta ka sa kabilang direksyon, sa Zhengzhou. Paano mo ginawa iyon? Gumawa ako ng deepfake video mo at isiningit sa CCTV ng Zhengzhou Station. Makakapagbigay iyon ng at least 3 oras. Muli kong naramdaman na isang henyo talaga ang kapatid ko. Sa sandaling iyon, sa wakas ay may balita na mula kay Papa. Nakatawid na ng Yalu River. Papunta na sa Dandong. Ayon sa plano, ligtas nang nakatawid ng border ang buong pamilya. Ngunit ito pa lang talaga ang simula. Nagpadala si Leo ng isang nakakabahalang mensahe. Ate, masamang balita. Sinimulan ng i-analyze ng hacker team ng Hilagang Korea ang code ko. Mas mabilis kaysa inaasahan. Anong gagawin natin? Okay lang. Gumawa ako ng maraming decoy servers. Habang hinahabol nila ang mga peke, makakakuha ako ng oras. Ngunit may tensyon na rin sa boses ni Leo. At ate, sa loob ng 48 oras, automatikong magtatapos ang programa ko. Bago iyon, kailangan yung lahat makarating sa ligtas na lugar. Gabi na nang dumating ang bus sa Lanzhou. Tumayo ako sa harap ng istasyon, naghihintay ng utos ni Leo. Pumunta ka sa coffee shop sa tapat ng exit 3 ng Lanzhou Station. Mayroon tayong tao doon. Tao natin. Isang North Korean defector na naninirahan sa Tsina. Nakausap na siya ni Papa dati. Pagpasok sa coffee shop, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang lumapit. Ikaw ba si Unsol? Kanina pa kita hinihintay. Opo. Salamat po. Halika na. Ihahatid kita sa isang ligtas na lugar gamit ang kotse ko. Sa sasakyan, patuloy akong nakikipag-ugnayan kay Leo. Ate, nagkakagulo na ang Ministry of State Security ngayon. Tuluyan ng paralisado ang network. Dahil doon, hindi nila matrace sina Mama at Papa. Ikaw, kailan ka aalis? 36 oras pa. Kailangan kong guluhin ang sistema hanggang sa huling sandali. Para makatakas kayong lahat ng ligtas. Tumulo ang luha ko. Isang 15 kaanyos, na kapatid ang nagsasakripisyo para sa pamilya. Pagdating sa ligtas na lugar, may mga hindi inaasahang tao ang naghihintay. Lara, si Mama iyon. At si Papa rin. Niyakap namin ang isa't isa at nag-iyakan, ngunit hindi nagtagal ang saya. Ang reunion na wala si Leo ay hindi pa kumpleto. Tiyak na ilalabas natin si Leo. Matatag na sabi ni Papa. Sa sandaling iyon, isang warning ang tumunog mula sa laptop. Emergency! Nahanap na ng North Korean hacker team ang totoong server. Nagsisimula ng bumagsak ang sistema. Mga banta 4 oras na lang siguro ang itatagal nito. Wala ng oras. Para mailigtas si Leo at madala ang lahat sa isang ligtas na lugar, 24 na oras na lang ang mayroon kami. Ang digital war ay pumasok na sa huling yugto. Matapos ang maikling pagsasama sa isang ligtas na lugar, kinailangan na naman naming maghiwalay.
Upang maiwasan ang pagtugis ng mga autoridad ng Tsina, hindi kami maaaring maglakbay ng magkakasama. Kailangan nating simulan ang rescue operation para kay Leo, sabi ni Papa, habang inilalatag ang isang mapa. Sa loob ng 24 na oras, nag-aalalang tanong ni Mama. Ayon sa coordinates na ipinadala ni Leo, nakatakas na siya mula sa Pyongyang at papunta sa probinsya ng North Hamgyong. Magkikita kami malapit sa Musan. Sa sandaling iyon, isang voice message ang dumating mula kay Leo. Maririnig ang nagmamadaling mga yapak sa background. Ate, nasa Pyongyang Station na ako. Nakasakay na sa night train papuntang Chongjin. Naunahan ko ang state security ng 5 minuto. Mga 10 oli. Oras na lang siguro ang itatagal ng sistema. Leo, mag-ingat ka! Sigaw ko sa mikropono. Huwag kang mag-alala. May inihanda pa akong iba. Nasaan ka na? Ate, malapit sa Lanzao. Pupunta na ako sa border ngayon. Ipinaliwanag ni Papa ang plano. Si Lara at si Mama ay pupunta sa Tumen. Maghintay kayo doon. Pupunta ako sa Musan para sunduin si Leo. Masyadong mapanganib, tutol ni Mama. Kailangan kong pumunta. Mas kabisado ko ang terrain sa border. Muli kaming nagpaalam. Sa pagkakataong ito, umaasa akong ito na ang huli. Sumakay kami ni Mama sa isang sasakyan patungong Tumen na minamaneho ng isang Korean-Chinese na broker. Napakaluwag ng seguridad sa border ngayon, lalo na sa gabi. Alam ko, pero wala na kaming oras. Sa sasakyan, patuloy kong sinusubaybayan ang sitwasyon ni Leo. Ipinapadala niya ang kanyang lokasyon sa real time. Nakarating na sa Chongjin. Naghihintay ng bus papuntang Musan. Maraming ahente ng state security dito. Mag-iingat ako. Nakadisguise na ako tulad ng sinabi mo, ate. Samantala, si Papa ay papunta na rin sa Musan. 3 ng madaling araw, nakarating kami sa isang taguan malapit sa Tumen. Doon, nakilala namin ang isa pang pamilyang tumatakas. Plano rin naming tumawid ngayong gabi, sabi ng isang batang mag-asawa. May kasama pa kayong bata? Gulat na sabi ni Mama. Opo, 5 taong gulang. Gusto naming bigyan siya ng kalayaan bago pa siya lumaki. Lahat kami ay may iisang pangarap, isang nag-aalab na pagnanasa para sa kalayaan. Sa sandaling iyon, isang emergency message ang dumating mula kay Leo. Ate, may problema. Nalaman na ng state security ang kinaroroonan ko. Naglabas sila ng alerto sa Mangyongdae checkpoint. Anong gagawin natin? Kailangang magbago ng ruta. Pupunta ako sa direksyon ng Horyong. Nalaman na ito ni Papa. Nagbago na rin ako ng direksyon papuntang Horyong. Mauuna ako doon para maghanda. 4 ng madaling araw. Sa wakas, oras na para tumawid ng ilog. Sumunod kayo sa akin ng tahimik, bulong ng aming gabay. Ang ilog Tumen ay mas malawak kaysa sa aking inaakala. Ang tubig sa huling bahagi ng Nobyembre ay kasing lamig ng yelo. Ito ang pinakamababaw na bahagi. Pero hanggang baywang pa rin ang tubig. Binalot namin ang aming mga damit sa plastik at itinaas sa aming mga ulo. Sa sandaling tumapak ako sa tubig, tila nanigas ang buong katawan ko. Okay ka lang, Mama? Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Oo, huwag kang mag-alala. Ngunit ang kamay ni Mama ay kasing lamig na ng yelo. Nang nasa kalagitnaan na kami, biglang may tumutok na flashlight. Sino yan? Mga sundalo ng Hilagang Korea. Takbo, sigaw ng gabay. Nagkandara pa kaming tumawid sa ilog. Umalingawgaw ang mga putok ng baril, ngunit hindi kami maaaring huminto. Ang ama na may buhat na 5 taong gulang na anak ay natumba. Dalhin ninyo muna ang anak ko, sigaw niya. Inalalayan namin ni Mama ang bata at tumakbo. Pagdating sa panig ng Tsina, napaluhod ako. Ngunit masyado pang maaga para makampante. Hindi rin ligtas dito. Bilis! Kinailangan pa naming maglakad ng 30 minuto habang basang-basa. Nanginginig ang buong katawan ko sa ginaw. Sa sandaling iyon, may mensahe mula kay Leo. Ate, nasa Horyong na ako, pero hindi ko makita si Papa. Kahit nag-aalala, may isang balitang nagbigay pag-asa. 8 oras na lang bago tuluyang bumagsak ang sistema.
Kailangan nating magkita bago iyon. Nang sa wakas ay makarating kami sa isang ligtas na lugar, may tawag mula kay Papa. Nahanap ko na si Leo. Dala ko na siya ngayon papunta sa border. Talaga po? Ligtas po ba siya? Oo, pero napakahigpit ng seguridad. Hindi na siguro magagawa ang orihinal na plano. Sa sandaling iyon, kinuha ni Leo ang telepono. Ate, okay lang ako, pero hindi maganda ang sitwasyon dito. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Anong paraan? May inihanda pa akong isa. Isang virus na itinanim ko sa communication network ng mga border guard. Kaya kong i-disable iyon sa loob ng 10 minuto. Sapat na iyon, kailangang maging sapat. Wala nang ibang paraan. 5:30 ng umaga. Nagsimula ang huling cyber attack ni Leo. Ngayon na, sigaw ni Leo. Tumakbo sina Papa at Leo, papunta sa pampang sa gitna ng dilim. Kami naman, sa panig ng tsina, ay kumakaway ng flashlight bilang senyas. Dito! Sa direksyon na to! Ang 10 minuto ay tila isang siglo. Sa wakas, nakita na namin ang kanilang mga anino. Bilis! Wala nang oras. Sigaw ni Leo na hinihingal. Nang ilang metro na lang ang layo, nagsimulang tumunog ang mga sirena. Naibalik na ang communication network. Takbo! Tinulak ni Papa si Leo pauna. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Ngunit pareho silang ligtas na nakatapak sa lupa ng China. Leo! Mahigpit kong niyakap ang aking kapatid. Ate, nagawa talaga natin. Ang 15 anyos na henyong hacker, puno ng putik, ay nakangiti pa rin. Ang sistema? Tanong ni Papa. 5 oras pa bago ito ganap na maibalik. Sa oras na iyon, malayo na tayo. Sa wakas, ang 4 na miyembro ng aming pamilya ay muling nagsama-sama. Ang malamig na tubig ng ilog Tumen, ang mga putok ng baril walang nakapigil sa amin. Ngayon, ang huling yugto na lang patungo sa tunay na kalayaan ang natitira. Matapos makatawid sa hangganan ng China, kinailangan ng aming pamilya na agad na lumipat papasok sa bansa. Isang broker na dalubhasa sa pagtulong sa mga tumatakas ang sumundo sa amin gamit ang isang lumang truck. Ngayon pa lang talaga magsisimula, sabi ng broker. Ang pulisya ng China, ang Ministry of State Security ng Hilagang Korea, lahat sila ay naghahanap sa inyo. Sa truck, bukod sa aming pamilya, may 6 pang ibang tumatakas. Lahat kami ay may iisang pangarap. 8 oras na biyahe sa sasakyan, pagkatapos 2 araw sa tren papuntang Kunming. Mula doon, 1 pang araw papunta sa hangganan ng Laos, paliwanag ng broker sa ruta. Binuksan ni Leo ang kanyang laptop. 3 oras na lang bago tuluyang maibalik ang sistema. Pagkatapos niyan, malalaman na ang lahat ng ating galaw. Okay lang yan, tinapik ni Papa si Leo. Ang oras na naibigay mo ay higit pa sa sapat. Ngunit sa unang checkpoint pa lang, dumating na ang panganib. Hinto, mga pulis ng China. Napigil namin ang aming hininga. Pagsusuri ng kargamento. Bumaba kayong lahat. Lihim na inabutan ng broker ng sobre ang pulis, ngunit umiling ito. Maraming tumatakas kamakailan, kaya utos ng nakatataas. Kailangang suriin ang pagkakakilanlan ng lahat. Nagpapanggap kaming mga tsino. Ngunit ang aming pananalita at kilos ay maaaring maging sanhi ng aming pagkakabuking. Sa sandaling iyon, biglang natumba si Leo. Aray! Ang sakit ng tiyan ko! Ang tiyan ko! Leo! Gulat na tumakbo si Mama. Nagpagulong-gulong si Leo sa lupa habang umuungol. Mahirap sabihin kung umaarte ba siya o totoo. Ospital! Kailangan nating pumunta sa ospital! Sigaw ko sa wikang Sino. Naguluhan ang mga pulis. Maaaring appendicitis iyan. Kung hindi madala agad, delikado, ginamit ni Mama ang kanyang karanasan bilang doktor para magkunwaring mag-diagnose. Kung gayon, umalis na kayo agad. Malapit lang ang Yanji Hospital. Nagmamadali kaming sumakay sa sasakyan at ligtas na nakalusot sa checkpoint. Leo, okay ka lang? Hihi. Okay lang po. Ang galing ko bang umarte? Ang batang ito, hindi lang talaga sa computer magaling. Pagdating sa Yanji, pumunta kami sa istasyon ng tren. Ngunit sa harap ng istasyon,
puno ng mga pulis. Mas mahigpit na ang pagsusuri ng ID, nag-aalalang sabi ng broker. Kailangan nating humanap ng ibang paraan. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Papa. Maghihiwalay tayo. Maghihiwalay na naman po. Nag-aalala ako. Bawat isa sa atin, sa magkakaibang landas. Magkita-kita tayo sa Kunming. Ito na ang huli. Pangako. Naghiwalay kami sa dalawang grupo. Sina Papa at Mama ay sumakay ng bus, habang kami ni Leo ay sumakay ng tren. Exit 3, Kunming Station. 6 ng gabi, sa Makalawa, itinakda ni Papa ang lugar ng pagkikita. Bago kami maghiwalay, mahigpit kaming niyakap ni Mama. Mag-ingat kayo. Tiyak na magkikita tayong muli. Kami ni Leo ay nagpanggap na magkapatid na estudyante. Sa kabutihang palad, hindi gaanong mahigpit ang pagsusuri sa mga kabataan. Nagsimula ang 36 oras na biyahe sa tren. Ate, ligtas na ba talaga tayo ngayon? Kailangan nating makarating sa hangganan ng Laos. Ilang beses din kaming sinuri sa tren, ngunit kalmado namin itong nalagpasan sa pagsasabing mga exchange student kami sa Beijing. Pagdating sa Kunming, walang tao sa tagpuan. Baka. Nag-alala ako. Ainem si, Dali, Ainem Dali, Ainem Dali, Dali, Ainem Dali, Ainem Dali. Habang lumilipas ang oras, lalong lumalaki ang aming kaba. Sa sandaling iyon, mula sa malayo, may dalawang pamilyar na anino ang papalapit. Mama! Papa! Muli kaming nagyakapan. Nasiraan ang bus kaya kami na late. Nag-alala ba kayo? Natakot po kami. Ngayon, ang huling yugto na lang patungo sa hangganan ng Laos ang natitira. 4 ng madaling araw, sumakay kami sa isang truck kasama ang iba pang tumatakas. 8 oras pa bago makarating sa border. Sa kalagitnaan, kailangan nating maglakad sa gubat. Ang paglalakbay sa gubat ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ingat sa tinatapakan, maaaring may ahas, mainit, maalinsangan, at walang katapusang paakyat. Ate, hindi ko na kaya. Napaupo si Leo. Konting tiis na lang, malapit na tayo. Inalalayan namin ang isa't isa sa loob ng 6 na oras. Sa wakas, huminto ang aming gabay. Ang ilog na iyon ay ang ilog Mekong. Sa kabila, Laos na. Sumakay kami sa maliliit na bangka. Sa loob ng 20 minutong pagtawid, walang nagsalita. Lahat kami ay may iisang iniisip. Talagang tapos na. Nagawa natin. Sa sandaling tumapak kami sa lupa ng Laos, napaiyak si Mama. Ngayon, malaya na ba talaga tayo? Ngunit hindi pa tapos ang paglalakbay. Kinailangan naming tawirin ang Laos para makarating sa Thailand. Makalipas ang 2 araw, nakatayo kami sa harap ng Embahada ng Pilipinas sa Bangkok. Kami po ay mga refugee. Tulungan ninyo kami. Isang security guard ang nagpasok sa amin. Maligayang pagdating. Ligtas na kayo ngayon. Ang mahabang 3,000 kilometrong paglalakbay ay natapos na. Simula sa Pyongyang, tumawid sa kontinente ng China, dumaan sa gubat, at tumawid sa ilog. Sa wakas, nakatayo na kami sa pintuan ng kalayaan. Leo, nagawa talaga natin. Opo ate. Ngayon pa lang tayo magsisimula. Sa Embahada ng Pilipinas sa Bangkok, sa unang pagkakataon, naramdaman namin ang tunay na kaligtasan. Isang konsul ang mainit na sumalubong sa amin. Napakarami ninyong pinagdaanan. Ngayon, wag na kayong mag-alala. Ngunit komplikado ang mga proseso. Pag-verify ng pagkakakilanlan, pagpuno ng mga form, mga panayam. Ano ang inyong trabaho sa Hilagang Korea? Maingat kaming sumagot. Fusion researcher, biotechnologist, professor ng nuclear physics. Nanlaki ang mga mata ng konsul. Napakahalagang mga talento ang dumating. Bibigyan kayo ng espesyal na atensyon ng gobyerno ng Pilipinas. Nanatili kami sa isang protektadong pasilidad ng embahada sa loob ng 1 linggo. Sa unang pagkakataon, nakatulog kami ng mahimbing. Ate, lapas batchoy. Tuwang-tuwang sabi ni Leo. Iba sa noodles sa Pyongyang, no? Oo, pero mas masarap dito. Nagpapalabas ng balita mula sa Pilipinas ang TV. Malayang pamamahayag, iba't ibang opinyon, isang bagong mundo. Ngunit sa ika-4 na araw,
Isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pamilya ni Professor Ri, sabi ng isang security officer na ipinadala mula sa Pilipinas, naglabas ang Hilagang Korea ng isang international arrest warrant laban sa inyo sa salang pag-leak ng mga lihim ng Estado. Anong nileak namin? Naguguluhang tanong ni Papa. Huwag kayong mag-alala. Poprotektahan kayo ng gobyerno ng Pilipinas. Sa katunayan, gusto namin kayong dalhin sa Pilipinas sa lalong madaling panahon. May nakahanda ng special flight. Ang karaniwang mga tumatakas ay naghihintay ng buwan. Kami, 1 linggo lang, pinayagan ng umalis. Bakit po kami binibigyan ng espesyal na pagtrato? Tanong ko. Sa totoo lang, ang inyong kaalaman at karanasan ay malaking tulong sa Pilipinas. Lalo na ikaw, Lara, kahit nakasakay na sa eroplano, hindi pa rin ako makapaniwala. Talaga bang papunta na tayo sa Pilipinas? Mga Ginoo at ginang, sa loob ng 4 na oras, lalapag na tayo sa Ninoy Aquino International Airport. Sa anunsyo, naghawak kamay kaming lahat. Sa wakas, napaiyak si Mama. Ang tanawin ng mga ulap sa labas ng bintana ay parang panaginip. Sa sandaling iyon, nagtanong si Leo. Ate, pagdating natin sa Pilipinas, anong una mong gustong gawin? Gusto kong malayang mag-research. Research para sa tunay na agham. Ako, gusto kong mag-Google. Haha, high school student ka pa lang. May exception sa mga henyo. Mabilis na lumipas ang oras. Malapit na tayong lumapag. Habang bumababa ang eroplano, nagsimulang lumitaw ang mga ilaw sa labas. Iyon ba ang Maynila? Namamanghang sabi ni Leo. Dapi na, isang karagatan ng mga ilaw ang nakalatag, hindi maikukumpara sa Pyongyang. Dos ng madaling araw, lumapag ang eroplano sa Naiya. Welcome to the Philippines. Muli kaming napaiyak sa bati ng flight attendant. Ang pinaka-emosyonal na sandali ay ang pagdaan sa immigration. Ano po ang layunin ng inyong paglalakbay? Asylum. Hindi. Narito kami para maging mamamayan ng Pilipinas. Ngumiti ang officer at tinatakan ang aming pasaporte. Maligayang pagdating. Paglabas sa arrival hall, naghihintay na ang mga security personnel. Dahil kayo ay mga special protected individuals, ihahatid namin kayo sa isang ligtas na lugar. Sa sasakyan papasok sa Maynila, pinagmasdan namin ang tanawin. Ang tataas ng mga gusali. Walang tigil sa paghanga si Leo. Bakit ang daming ilaw? 24-hour city. Paliwanag ko. Pagdating sa resettlement center, umaga na. Dito, sasailalim kayo sa isang 12-linggong integration training. Matapos mabigyan ng kwarto at ayusin ang mga gamit, hindi pa rin ako makapaniwala. Nasa Pilipinas na ba talaga tayo, Mama? Tanong ko. Oo, anak. Ngayon, malaya na tayo. Lumipas ang unang linggo sa pagkamangha. Demokrasya, market economy, napakaraming dapat matutunan tungkol sa lipunang Pilipino. Malayang nakakaboto ang mga tao? Gulat na sabi ni Papa. Pwede mong punahin ang presidente nang hindi ka huhulihin? Hindi makapaniwalang sabi ni Leo. Ang pinakanakagulat ay ang internet. Maaari mong hanapin ang lahat, walang limitasyon. Tila isang bagong mundo ang natuklasan ni Leo. Ate, sa YouTube, libo-libo ang mga lecture sa physics. Libreng mapapanood? Namangharin ako. Pwede kong panoorin ang mga lecture mula sa MIT, sa Stanford. Ito pala ang tunay na mundo. Sa ikalawang linggo, may isang espesyal na pagpupulong. Ang University of the Philippines ay lubos na interesado sa iyo, Lara. Inaalok kanila ng special admission. Talaga po? Si Leo din, maaring kumuha ng entrance exam sa isang science high school. Mga alok na parang panaginip. Isang araw sa center, nakilala ko ang isa pang tumakas. Ikaw ba si Unsol? Nakakagulat, si Hayang Ran, isang senior mula sa aming gifted school sa Pyongyang. Ate, nakapunta ka rin dito. Noong nakaraang taon pa. Anandyan-dadyan, dadyan-dadyan badyan, sa wakas. Dumating ka na rin. Nagyakapan kami at nag-iyakan. Sino ang mag-aakala na magiging ganito tayo? Bakit walang nagsabi sa atin na ganito pala kasarap ang kalayaan?
Pagkatapos ng kurso, binigyan kami ng isang maliit na apartment. Ito na ang ating bahay. Masayang tumakbo-takbo si Leo. Walang mga larawang kailangang isabit, walang mga listening device. Nang gabing iyon, nag-order kami ng Jollibee para magdiwang, para sa malayang Pilipinas. Para sa bagong simula ng ating pamilya. Cheers! Ang tanawin ng Maynila sa gabi ay kumikinang sa labas ng bintana. Talagang nagawa namin. Nalampasan ang lahat ng panganib at hirap para makamit ang kalayaan. Ngayon, ang tunay na buhay ay magsisimula pa lamang. Matapos makumpleto ang integration training, lumipat ang aming pamilya sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Bagamat mga 70 metro kwadrado lang, ito ay aming sariling malayang espasyo. Mula ngayon, ito na ang ating tahanan, sabi ni Papa habang isinasaksak ang susi. Wow! May mainit na tubig. Do 744, 7, sabi ni Leo habang pinapaandar ang gripo. Sa aming unang weekend, namili kami sa isang supermarket. Lahat ba ng ito ay pwedeng kainin? Hindi makapaniwalang tingin ni Mama sa hanay ng mga prutas. Saging, dalandan, mangga, mga bagay na sa Hilagang Korea ay para lamang sa pinakamatataas na opisyal, ngayon ay nakahilera. Pwede nating bilhin ang kahit anong gusto natin, tanong ko. Basta may pera ka, mabibili mo ang lahat. Nakangiting sagot ng staff. Ang pagbabayad gamit ang card sa cashier ay bago rin sa amin. Pwede kang bumili ng walang cash? Pag-uwi para maghanda ng hapunan, biglang napaiyak si Mama. Bakit po, Ma? Sobra lang akong masaya. Ang isang ordinaryong buhay na tulad nito ay parang isang panaginip. Noong Lunes, pumunta ako sa UP Diliman para sa aking panayam. Lara, sabihin mo sa amin ang iyong karanasan sa pananaliksik sa Hilagang Korea. Naging bahagi po ako ng fusion research sa larangan ng plasma control, namangha ang mga propesor at sunod-sunod ang kanilang mga tanong. Sa ganyang edad, ganyang pananaliksik na ang ginagawa mo? Kahanga-hanga. Ngunit marami pong limitasyon. Ngayon, gusto kong malayang magsaliksik. Isang linggo ang lumipas, natanggap ko ang aking acceptance letter. Ate, nakapasa ka. Mas masaya pa si Leo kaysa sa akin. Si Leo rin ay nagpakita ng kahangahangang resulta sa entrance exam ng Philippine Science High School. Sa edad na 15, ganito na ang galing mo sa programming. Saan ka natuto? Natuto po ako ng mag-isa habang hinahak ang security system ng Hilagang Korea, tapat na sagot ni Leo. Pinigilan ng mga examiner ang kanilang pagtawa. Si Papa ay nag-interview sa Philippine Nuclear Research Institute, habang si Mama naman ay nagsimulang maghanda para sa medical licensure exam. Ngunit hindi naging madali ang pag-adjust. Isang araw, sinubukan kong maghanap ng part-time job sa isang convenience store. Taga North Korea ka pala? Pasensya na, puno na kami. Ilang beses akong tinanggihan. Mayroon pa ring stigma laban sa mga tumatakas. Ate, kakaiba ba tayo? Tanong ni Leo. Hindi. Magiging maayos din ang lahat sa paglipas ng panahon. Naging mahirap din ang buhay sa eskwela noong una. Galing kang North Korea? Nakita mo na ba si Kim Jong-un? Totoo bang kumakain sila ng daga doon? Ang mga mausisang tanong ay minsan nakakasakit. Ngunit unti-unti, nakakilala ako ng mga kaibigang tapat ang pakikitungo. Lara, ang galing mo. Nakatakas ka sa ganoong lugar. Sabay tayong mag-aral. Tuturuan kita sa mga hindi mo alam. Si Leo naman ay naging sikat sa kanyang paaralan. Uy, si Leo, yung bagong pangalan niya, si Leo Reyes, nanalo na naman sa National Hacking Competition. Talagang henyo. Narinig ko, inalok na raw siya ng internship ng Google Philippines. Ngunit ang pinakamahirap sa lahat ay ang pangungulila sa mga naiwan sa aming bayan. Kamusta na kaya si Hyang Ran? Buntong hininga ko. Ang mga kasamahan ko sa institute. Hindi matapos ni Papa ang kanyang sasabihin. Sa kabila nito, namuhay kami ng may pasasalamat. Tuwing weekend, ginalugad namin ang mga bagong lugar. Wow! Ang Luneta Park. Ang ganda. Nang unang makita ang dagat sa Palawan, labis na naantig si Leo. Ate, totoo pa lang walang katapusan ang dagat. Ngayon,
Pwede na rin tayong pumunta kahit saan. 6 na buwan ang lumipas, isang maliit na himala ang nangyari. Lara, ang thesis paper mo ay tinanggap sa isang international conference, inanunsyo ng aking propesor. Talaga po? Oo. Ang plasma control model na iminungkahi mo ay napaka-innovative. Isang bagay na hindi ko man lang pinangarap sa Hilagang Korea. Unti-unting umaangkop ang aming pamilya sa bagong buhay. Si Papa ay nagsimulang kilalanin sa Research Institute. Si Mama ay nakapasa sa medical board exam. Doktor na ulit ako, sabay-sabay kaming nagdiwang. Isang gabi, habang magkakasama ang buong pamilya. Naaalala niyo ba kung nasaan tayo noong ganitong oras? 1 taon na ang nakalipas. Tanong ni Papa. Ang malamig na gabing iyon, habang tumatawid tayo sa ilog Tumen pag-alala ni Mama. Noon, parang walang kasiguraduhan, dagdag ko. Pero nagawa natin, nakangiting sabi ni Leo. Sa labas ng bintana, kumikinang ang mga ilaw ng Maynila. Ngayon, walang hangganang mga posibilidad ang nagbukas sa aming harapan. Isang mundo kung saan malaya kaming mangarap, subukan ang aming makakaya, at bumangon pagkatapos madapa. Ito ang kalayaan na itinaya namin ng aming buhay para makamtan. Epilogo, 1 taon na ang lumipas, mula nang kami ay tumakas. Ipinagpapatuloy ko ang aking pananaliksik sa fusion sa UP, at ang aking teorya sa plasma control na sinimulan ko sa Hilagang Korea ay nagsisimula ng mapansin ng internasyonal na komunidad. Ang kwento ng aming pamilya ay naging kilala rin. Nagsisilbing inspirasyon sa marami tungkol sa halaga ng kalayaan at katapangan. Si Leo, kahit high school pa lang, ay nagsimula na ng kanyang sariling startup, isang IT education platform para sa mga kabataang tumakas na tulad namin, bilang pasasalamat sa tulong na kanyang natanggap. Ang aking ama ay iniaalay ang kanyang kaalaman sa mapayapang paggamit ng enerhiyang nuklear, at ang klinika ni Mama, na nagbibigay ng suportang medikal sa mga North Korean defector, ay malapit ng magbukas. Kami ay ganap ng naging bahagi ng lipunang Pilipino, ngunit hinding-hindi namin nalilimutan ang mga naiwan doon. Ang mga taong nangangarap ng kalayaan, ngunit hindi makaalis. Umaasa kami na balang araw, mararanasan din nila ang kalayaang ito. Para sa araw na iyon, patuloy kaming namumuhay ng lubusan ngayon. Namumuhay ng aming tunay na buhay dito sa malayang Pilipinas.